No? Pero kung talagang ito ang sanhi at hindi mapigilan ng kamay mo, maaaring putulin mo. Pero kaya nating gawin ito kung gugustuhin lang natin. Sabi nga niya, kung merong namang magkakasala, sanhi ay yung kanyang mata, dukitin. No? Kung minsan kasi, lalo na ang sabi ng Panginoon mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nang ibig sabihin, na kung minsan na merong kalamang titingnan, na babae noon hindi sinasabing hindi nagkakasala. Kung hindi yun talagang magkakaroon ng relasyon sila, yun ang pagkakasala. Pero sinabi ng Panginoon, tumingin ka lang ng masama at ang layunin mo yung masama sa isang babae, nangangalunya ka na So, anong ibig sabihin ni Kuya Men? Alisin mo yon sa paningin mo. Huwag mong gagawin yon na tumingin ka ng masama sa iyong kapwa, lalo na sa babae. Pigilan mo yan. No? Ang maganda, tingnan mo siya bilang kapatid. At tingnan mo sa kanya yung mga magagandang katangian na kaya ugali niya. Yun ang dapat. Kaya nga, Kuya Men, sa bandang huli, dito mo makikita na ang laging sinasabi, mapupunta ka doon sa apoy. Pero dito sa bandang huli, sana mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapanauli, no? So kung ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay dating nagagamit sa kabutihan o dating gumagawa ng kabutihan at ito'y binaliwala mo na, hindi mo na naisasagawa, ay wala ka ng kwenta. Lumipas na yung lasa mo, lumipas na sa kapwa mo yung iyong ginagawang mabubuti. Ang nakikita ngayon sa iyo ng iyong kapwa ay yung kasamaan na hindi nila dapat tularan. Wala ka ng halaga, wala ka ng bisa. Pero noon ikaw ay mabuti, nakikita sa iyo na ikaw ay isang uliran na anak, isang uliran na ama, isang uliran na asawa. Anak ko, Kuya Men, mayroon kang lasa, para kang asin na nagbibigay ng lasa sa mga nakapaligid sa iyo, sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga nakapaligid na mga iba't ibang tao na nakakasalamuha mo sa isang araw. Sana may natutunan ang ating mga kapatid sa atin o ang ating kapwa at ang mga magaganda nating gawa ang siya nating maipakita sa kanila na ito naman ay namana natin sa isang mabuting puno at ang punong ito ay ang Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda po nung paliwanag ni Kuya Bert. Alam po ninyo, sa kabuuan, kung i-analyze natin, Kuya Bert, sanhi ng pagkakasala, doon po sa paliwanag ninyo sa una tungkol doon sa sanhi ng pagkakasala. Parang sa kabuuan ho rito binibigyan ng diin ho dito sa bandang huli kasi yung ating pagkatao ay dinadalisay ho yan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos Oo. Dadalisayin tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung matapos tayong maging dalisay na sa pamamagitan ng ating pakikinig, ng ating pag-aaral, ng salita ng Diyos, naunawaan natin ang kahalagaan nito sa ating buhay at may apply natin sa mga taong nakapaligid sa atin, magsisilbi na tayo ngayong pampalasa. Oo. Magsisilbi na tayo ngayon na gabay nitong mga taong ito na nakapaligid sa atin. So,
yung mga natutunan natin, may apply natin dito sa mga taong ito. So, magsisilbing inspirasyon tayo, malasa tayo dito sa mga taong ito. Tama yun, Kuya Min, Oo. ano, doon sa paliwanag mo. At makikita mo, yung sabi niyan, dinadalisay niya. Ha? Ang lahat, dadalisayin sa apoy. Alam mo, Kuya, ang pagdalisay kasi, lalo na't ginagamit ng Panginoon yung gold, yung ginto. Sabi niya, idadarang yan sa apoy. Ang ibig sabihin, dadaan ka sa kahirapan. Kung ikaw ay nakakatuto, halimbawa ng salita ng Diyos, kung ito'y matutunan mo at hindi mo na isasagawa, hindi ka maaaring pumasok sa karya ng langit. Hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Kaya na kapag ikaw ay nakatuto, nagbabasa ng Bible, maraming darating na mga tukso sa iyo. Maraming maaaring umakit sa iyo upang ikaw ay magkasala. Isa yung paraan upang madalisay ka ng Panginoon. Ganyan ang dinanas ng ating Panginoong Yesus. Dumaan siya, dumalisay siya, dinalisay siya ng mga pagsubok na dumating sa Kanya. Kahirapan, pangungutya, hanggang sa kamatayan, hindi siya sumuko. Karamihan, Kuya Min, sa pangyayaring ito, maraming nabibitag sa pangyayaring yon. Maraming bumibitaw. Maraming hindi na isa sa katuparan ang natututunan nila sa banal na kasulatan. Mahusay silang magpaliwanag. Mahusay silang magsalita, mag-reflect sa banal na kasulatan, lalo't higit sa salita ng Diyos. Pero taliwas ang nakikita mo sa kanilang pamumuhay. Kailanman hindi nila matatanggap ang gantimpala na ipinangako ng Panginoon. Kailanman ay hindi magiging mabisa bilang asin ng sanlibutan ito. Amen. Napakaganda ho itong mensaheng pinapabuto sa atin ng ating Panginoon dito sa banal na aklat natin na sanhi ng pagkakasala. So, kagaya ng paliwanag niyo, Kuya Bert, talagang ang tagasunod ng Panginoon ay mahirap kang malagpasan. Parang sinasabi doon sa isang kawan na parang dadaan sa butas ng karayom. Oo. Yung inihalimbawa pa sa butas ng palakol na malaki. So sa mga tuwido, dito talaga dadalisayin tayo. Yung pagsunod sa Panginoon hindi nangangahulugan ng masayang buhay eh. Wala. Hindi ho ba? Walang karangyaan Hindi, dyan. walang karangyaan yan eh. Talagang dadaan tayo at dadaan sa mga kahirapan eh. Pero gaya ng sinabi niyo, matapos mong mapagtagumpayan itong kahirapan, itong mga problema dumarating sa ating buhay, yung talagang ikaw ay yung sarili, kahit na dumating na mga mabibigat na mga problema sa iyo, nalalagpasan mo dahil sa iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin na dadalisay ka na rito. At yung iyong kabutihan na nakukuha mo sa pagdalisay sa iyo, na ia-apply mo naman dun sa mga kapwa natin upang magsilbi tayong palasa. Tama yan. Magsilbi naman tayong pampalasa. Pero kung wala tayo nitong pagdalisay na ito, walang alat. Wala kang kwenta. Walang kalasa-lasa tayo. Hindi ka mabisa. Sa mga tuwid, nabubuhay tayo sa mundo, hindi ho tayo napapakinabangan ng Diyos. Wala tayong epektibo. Kaya, Kuya Bert, napakaganda ho. So, kayo ho nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, siguro ho makikita ho natin, ako ba ay may lasa sa aking pamilya na pinangungunahan? May ako silbi ba'y ba may silbi ba sa mga taong nakapaligid sa akin?
Ako ba'y nagiging halimbawa ng isang lipunan na aking kinalalagyan, lalo-lalo na sa paglalapit ng aking mga kapatid sa Panginoon? Tama. Hindi ho ba? Tama yun, Kuya. Yun ang gustong palabasin ho rito. Kaya yung paliwanag ni Kuya Bert, maliwanag na nakikita ho natin doon, yung gusto ng Panginoon. So, sana hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala. Dapat. Opo.